The Marvel Cinematic Universe is known for its big spectacles and high-stakes plotline. What's up guys? Narito na ang iba't ibang Easter eggs, maliliit na detail at references na nalagpasan mo sa She-Hulk Attorney at Law Season Finale Episode 9. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang episode na ito sa isang estilo ng classic 1970 TV series na The Incredible Hulk. Isa ito sa mga reference mula sa mga naunang pelikula ni Hulk. At ang mga eksena dito ay halos hango rin sa mga pelikulang yon. Matapos maaresto si Jen, siya ay napunta sa dating pinagkulungan ni Emil Blonsky. Nabanggit ito ni Mallory. You are an out-of-control Hulk. That's what all the witnesses saw. At ito ay nagpaalala sa kanya sa banta ni Professor Hulk. When people start seeing you as a monster that never goes away. At isa sa mga kondisyon para siya ay mapalaya, kailangan niya magsuot ng inhibitor na suot rin ni Emil Blonsky para hindi sila maging Hulk o Abomination. Sinubukan nilang kontakin si Hulk pero hindi niya ito natatanggap. Natagkas sa trabaho si Jennifer at inatake siya ng media. Inimbestigahan nila ang nasa likod ng intelligensya at kung sino nga ba si Hulk King. Sinubukan niya lumapit muli kay Bruce dahil isa siya sa mga makakaintindi sa kanya. I mean, one mistake, one freakout is literally life or death. Dahil wala si Hulk sa planetang Earth, sinubukan niyang lumapit kay Emil Blonsky. Sinira na naman niya ang fourth wall. This isn't even a reluctant superhero story. I'm just getting screwed over. At tinanong niya tayo. Is this what you guys want? At ang tanong na ito ang naging sentro ng episode na ito. Ano nga ba ang gusto ng mga tulad nating manonood? Paano nila mapapasaya ang mga audience sa season finale na ito? At ang ending ng palabas na ito ay nasagot ito. Napasok ni Nikki ang intelligensya para makuha ang loob nila. Pumunta si Jennifer sa lugar ni Emil Blonsky at sinilubong ito ni Wrecker. Pinuntahan ni Pug at Nikki ang intelligensya at makikinig natin ang pangmamaliit nila sa iba't ibang kilalang superheroes. At lumabas si Todd. At napag-alaman natin na I created intelligentsia. I'm Hulk King. Napag-alaman din natin na ang kaganapang ito ay nangyari sa lugar ni Emil Blonsky, ang Abomination, at hanggang sa lalong gumulo ang eksena. Naging Hulk si Todd, dumating si Titania para tulungan si Jen, dumating si Bruce Banner, at kinilabang niya si Abomination, at None of these storylines make any sense. Is this working? At maya-maya lumabas tayo sa isang Disney Plus homepage. Hinanap niya ang lugar kung saan makakapunta siya sa Marvel Studios. Ginawa niya ito dahil ayaw niya na mas lalong gumulo pa ang mangyayari. Makikita nating pumunta siya sa Marvel Studio Assemble. Ito yung palabas kung saan makikita natin ang behind the scene at kung paano ginagawa ng Marvel Studios ang iba't ibang TV shows at movies. Pagpasok niya, madidinig natin ito. So tell me about the Infinity Gauntlet. It's amazing. So back when we were working on the first Thor movie, they had come to me and asked me to make the bomb. Isa lamang ito sa mga callback sa isang interview kay Russell Bobbitt tungkol sa isang Infinity Gauntlet na nakita natin sa unang pelikula ni Thor at nalaman nating peke ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Marvel Studio ay sakop na ng Disney Company kaya makikita natin ang ilang statwa ng Seven Dwarfs at ang statwa ni Walt at Mickey. Napunta tayo sa writer's room para sa She-Hulk TV show. Nagreklamo si She-Hulk sa palabas niya at sinabi nila na this is the story that Kevin wants. Ang pangalang Kevin ay syempre isa sa mga reference kay Kevin Feige, ang presidente ng Marvel Studio. Makikita natin ang poster ng Black Panther Wakanda Forever at poster niya. Gayon din ang ilang Iron Man suit na mula sa pelikula ni Tony Stark. Matapos malagpasan ni Jennifer ang ilang gwardya, nakilala natin si Hello, Jennifer. Kevin? Ang pangalang Kevin ay isang acronym na ang ibig sabihin ay Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus. At ang disenyo niya dito ay halos tulad ng estilo ni Kevin Feige. May kita natin ang ilang iconic scenes mula sa pelikula ng MCU, gayon din ang ilang linya. Nariyan ang Civil War, Infinity War, Black Panther, Multiverse of Madness, Thor Ragnarok, Endgame, The Avengers, Age of Ultron, Iron Man 1, WandaVision, The Eternals at marami pang iba. Nabanggit ni Kevin ang graphic design ni She-Hulk. But you must first transform back to Jennifer. Why? You are very expensive. Isa ito sa mga hindi intensyonal na biro dahil ang CGI na ginagamit kay She-Hulk ay hindi madaling gawin at minsan pag minadali ito
hindi maganda ang kinalalabasan. At pakinggan natin ito. The visual effects team has moved on to another project. Madininig natin ang tambol na mula sa Black Panther. Dahil ang ilang VFX crew ay busy na para sa Black Panther, Wakanda Forever. Madininig natin ang reference tungkol sa X-Men. Oh, and when are we getting the X-Men? I cannot tell you that. Sinubukan niyang kumbinsihin na baguhin ang ending ng kanyang palabas at nakikita natin mismo kung paano binabago ni Kevin ang mga eksena na tila lahat ng ito ay isang simulation lamang. At sa tingin ko ay makakakuha na tayo ng pelikulang World War Hulk. But we were going to introduce... Save it for the movie. Na maaaring magsagot sa katanungang ano nga ba talaga ang ginawa ni Hulk sa planetang Sakaar. Nagbabalik si Matt Murdock ang Daredevil at parang may namamagitan na sa kanila ni Jennifer. At maya-maya, nakilala natin ang anak ni Hulk na si Scar. This is my son, Scar. Wow, you're family. Sa comics, ang istorya ni Scar ay nakakalungkot. Ipinadala ng Illuminati ang Hulk sa isang planeta dahil napakadelikado na niya. Naging gladiator si Hulk, naging hari at siya ay kinasal. Matapos manganak ang kanyang asawa, sumabog ang planeta pero nanatiling buhay ang kanyang anak at maaaring si Scar ay maging bahagi ng Young Avengers. Pagdating sa post-credit scene, sa ito sa mga inalok ni Wong na isama niya si Emil sa kamartage kapag nakulong uli siya. Another show, didn't you? We're really in an era of big TV. Malay nyo, makita natin muli si Wong sa mga susunod na proyekto nila. At yan ang lahat ng aking nakita sa season finale. Maraming salamat sa mga nagsubaybay sa palabas na ito at sa aking pagbe-breakdown. Marami pa akong proyektong kasunod. Please check out my other videos, share my channel, like, and subscribe ka na. See you, mga ka-streamers. This is my son, Scar.